Nabubulat ako. Okay. Luray.
Kuya, anong pangalan mo? Tutik po. Ilang taong ka na? 10 po. Ikaw? Dip-dip po. Ilang taong ka na? 8 po. Ikaw? Jang-jang po. Ilang taong ka na? 12 po. Asan si papa nyo? Trabaho po. Ha? Nag-extra po. Paglaki mo ikaw, anong pangarap mo? Pulis po. Ikaw? Pulis po. Pulis din. Ikaw? Sundalo po. Sundalo. Sa construction ko, nagtrabaho. Pagod na pagod kayo Pagod na pagod. Nagbuhos. Eh sir, matanong ko lang, asan nga pala si Mrs. mo? Ay nakipaglaba po ng damit sa kapitbahay ng namin. Ilang taong ka na po pala? 41. 41. Magkano na naman ang sahod mo sa construction? Depende lang kung ano yung ibibigay nila sa akin. 400, 300. Ano yun? Regular ka ba doon o ano? Extra lang po. Sa ano? Construction. Bali 3 sila. Oo, kulang na sa bayan. Pamasahe sa high school. Baon. Tama, nag-aaral pa tong mga to. Opo, nag-aaral po. Eh, paano pinagkakasya yung ano? Kinikita niya? Nagbibigyan. Minsan wala pa silang baon. Eh, si Mrs. mo, magkano naman kinikita sa paglalaba? 300 din po. Sa paglalaba? Mahirap talaga sa construction, sir. Mabigat na trabaho. Taste lang kasi wala kaming pangalapan ng buhay. Kung hindi lang yun. Buti makulimlim. Pag mainit siguro, kawawala naman ako. Naghahalo ng simento. Eh, paano na? May darating na naman bagyo. Yun lang, sir. Iniisip ko, wala pa kaming bigas na pagbili. Bigas. Kaya kung saan ako mag-extra. Saan ka nahihirapan, sir, sa ngayon? Naghanap ng trabaho kasi hindi pa ako nakapagtapos na pag-aaral, kaya mahirapan. Construction lang. Pag wala ng construction, wala na pagkain ng mga anak ko. Eh kayo nga, anong pangarap niyo sana? Anong gusto niyo?
Sundalo po. Sundalo. Pulis po. Pulis. Pulis po din. Hindi, kung anong yung pangarap nyo para sa inyo, ganyan, sa pamilya nyo. Anong sana magkaroon kayo, ganyan. Magandang buhay po at hindi po kami mahirapan sa aming pamilya. Mm. Dito po ang aming salas. Ito. Opo. At dito din po ang aming nagtatulugan na kwarto. Maraming damit. Wala kayong ilaw dito. Opo. Eh, dito kayo sa kabila. Kwarto din lang. Sino tutulog dito? Si Papa po at si Mama. Mm. Dami din lang pong kalat. Walang lagayan ng damit. Eh kayo doon kayo sa kabila. Opo. Tapos dito din po ang pagpapasira. Itong TV, Sira na po. sira na. Eh pag gusto nyo manood, sa akin nakikinood. Nakikinood na lang po kami sa aming kapitbahay po. Mm. Tapos dito din po ang aming kusina po. Hindi na. At maraming kalat. Yung gamit ni Papa. CR nyo, may sarili kayong CR. Opo. Pasok ako ha. Dito po. Yung CR nyo. Eh, ano yung laruan nyo dito? Dito. Yung mga laruan kayo dito. Konti lang po. May mga iba po tinapon na. Kasi sira na po. Hmm. Eh kung may ano, kung may hilingin ka, kung anong gusto mong laruan, anong gusto mong laruan? Kahit ano. Hmm? Kahit ano? Opo. Hmm. So dalawa lang iilaw nyo. Alam nyo mga katoto, hindi ko nilalahat ha. Hindi ko nilalahat pero marami. Oo, marami. Maraming mga politiko sa Pilipinas ay ginagawang hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Again, hindi ko nilalahat pero marami. Marami sa kanila. So, public service ba kamo? Gusto mo bang makatulong sa iyong mga kababayan? Okay. So, gusto mong maglingkod sa iyong bayan, sa iyong mga kapwa Pilipino. Tama? O sige, maglingkod ka. O let's say, tumakbo ka sa pagiging alkalde, for example. Halimbawa, tumakbo ka no, sa pagiging alkalde o mayor sa isang lungsod. So, sige, naging mayor ka, nanalo ka. Okay? Tapos nakapagsilbi ka sa isang termino. Napagsilbihan mo ang iyong mga kababayan sa isang termino, so tapos na, 'di ba? Nakapagsilbi ka na. So, kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o gusto mo pang maging alkalde ulit
sa pangalawang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, sa pang-apat na pagkakataon, sa panglimang pagkakataon, obvious na ginagawa mong hanap buhay ang pagiging alkalde. Tama? So kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o sa pangalawang pagkakataon, halata ka na, boy. Halata ka ng ginagawa mong hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Tama ba, mali? Boy, iha, ikaw lang ba ang qualified? Sa isip mo, ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan mo? Baka sa isip mo qualified ka, pero in reality, hindi ka naman talaga qualified na makapagsilbi sa bayan. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan nating Pilipino? Uulitin ko, sa isip mo, qualified ka, pero in reality, wala ka namang binatbat. Ano, tama ba? So ito nga ang tanong ko sa'yo, ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa bayan? Bakit hindi mo bigyan ng chance yung iba? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi sa bayan? Ha? Bigyan mo ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi. Hindi lang ikaw at puro ikaw. Alam nyo mga katoto, hanga ako. Bilib ako kay late Senator Rene Sagisag. Alam mo yung mga politiko na yan, dapat gayahin nila si late Senator Rene Sagisag Kasi yung mga yan, mga trapo yan. Mga part yan ng political dynasty. Yung mga politiko na meron tayo ngayon. Well, hindi lang ngayon, pati nung nakaraan pa. Mga nakaraang henerasyon pa. Puro yan mga trapo. Dapat yung mga yan, gayahin si late Senator Rene Sagisag. Bakit? Kasi alam nyo, nung nabubuhay pa si Senator Rene Sagisag, well, bago siya maging senador, ang sabi niya, tatakbo siya bilang isang senador, pero isang beses lang. Ibig sabihin, isang termino lang. Oo. Pagkatapos ng isang termino, wala na. Hindi na siya tatakbong muli. Bakit? Dahil ang sabi niya, marami daw mga Pilipino, marami mga kababayan natin ang qualified na magsilbi sa bayan. Totoo nga naman, hindi ba? Tama nga naman, maraming mga Pilipino ang qualified na makapagsilbi sa bayan at hindi iisang politiko lang. Tama ba? So yun ang sabi ni Senator Rene Sagisag. Pagkatapos ng termino niya, hindi na siyang tatakbong muli dahil nga marami naman daw qualified ang makapagsilbi sa bayan. So after ng isang termino sa pagiging isang senador, tapos na. Hindi na siya tumakbong muli. Naging totoo siya sa kanyang binitawang salita. So yung mga politiko na yan dapat maging kagaya ni late Senator Rene Sagisag. Hindi yung nagpapayaman sila sa katungkulan na meron sila. Tama ba? Alam nyo mga katoto, dapat magkaroon ng Rene Sagisag Law Ang ibig sabihin, dapat magkaroon ng Rene Sagisag Law. Ang ibig sabihin, dapat magkaroon ng limitasyon. Dapat limitahan ang kapangyarihan ng mga politiko na yan, ang paghahari ng mga politiko na yan sa katungkulan na meron sila. Tama ba? Magkaroon dapat ng Rene Sagisag Law, dapat limitahan, bigyan ng limitasyon ang panunungkulan ng mga buhayang politiko na yan sa katungkulan na meron sila. Tama? Rene Sagisag Law.
So, public service ba kamo? Gusto mo bang makatulong sa iyong mga kababayan? Okay, so gusto mo maglingkod sa iyong bayan, sa iyong mga kapwa Pilipino. Tama? O sige, maglingkod ka. O let's say, tumakbo ka sa pagiging alkalde, for example. Halimbawa, tumakbo ka no, sa pagiging alkalde o mayor sa isang lungsod. So, sige, naging mayor ka, nanalo ka. Okay? Tapos nakapagsilbi ka sa isang termino. Napagsilbihan mo ang iyong mga kababayan sa isang termino. So, tapos na, 'di ba? Nakapagsilbi ka na. So, kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o gusto mo pang maging alkalde ulit sa pangalawang pagkakataon, sa pangalawang pagkakataon, sa pangatlong pagkakataon, sa pang-apat na pagkakataon, sa panglimang pagkakataon, obvious na ginagawa mong hanap buhay ang pagiging alkalde. Tama? So kung ikaw tatakbo ka pa sa pangalawang termino o sa pangalawang pagkakataon, halata ka na boy. Halata ka ng ginagawa mong hanap buhay ang posisyon sa gobyerno. Tama ba, mali? Boy, iha, ikaw lang ba ang qualified? Sa isip mo, ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan mo? Baka sa isip mo qualified ka, pero in reality, hindi ka naman talaga qualified na makapagsilbi sa bayan. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa mga kababayan nating Pilipino? Uulitin ko, sa isip mo, qualified ka, pero in reality, wala ka namang binatbat. Ano, tama ba? So ito nga ang tanong ko sa'yo. Ikaw lang ba ang qualified na makapagsilbi sa bayan? Bakit hindi mo bigyan ng chance yung iba? Bakit hindi mo bigyan ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi sa bayan? Ha? Bigyan mo ng pagkakataon yung iba na makapagsilbi. Hindi lang ikaw at puro ikaw. Sir, matanong ko nga rin para muna. Ano nga palang pangalan mo? Delmar. Dilmar. So, ilang taon na yung asawa mo? 40. 40. Ayun. Nakita ko nga kanina yung mga anak mo. Buti marunong na maghanda ng pagkain yung mga anak mo. Natuto na po yan. Tinuruan ko po. Kahit iwan mo, okay na sila. Ngayon, parating na naman yung bagyo. Paano na naman kayo? Yun na, hirap yan. Pagka may bagyo, walang trabaho. Walang pambili ng bigas. Sige. So, ito na lang sir. Hindi ko na papatagalin ano. Kahit paano, mabili mo ng pagkain yung mga bata. Merong ipinabibigay si Comrade Mark na konting tulong para paano katulong sa inyo, no? Sige sir. Pahiganan yung kamay. Ayan. Ayan. So, bilangin natin, no? Sige. 1 2 3 4 5,000 pesos sir. Galing yan kay Comrade Mark tsaka sa ating mga contributors para sa inyo, no? Para makatulong. Papasalamat po ko sa binigay na biyaya pangbili ng bigas. Yan. Ayun, no? Magpasalamat ka kay Sir Mark. Salamat po Sir Mark. Yung binigay mo na biyaya na tira pangbili namin ng bigas. Tsaka kung anong gusto ng mga bata, bili mo rin, no? Para kahit pa paano, makatikim naman sila ng masarap na pagkain. Yun, no? Sige. So, ano, sir, congratulations, no? 5,000 pesos para sa inyo, okay? So, kami, maraming salamat din po sa ating mga contributors at kay Comrade Mark. At sana magpatuloy pa itong programa para marami pa tayong matulungang pamilya, lalo na ngayong bumabagyo. Meron na naman parating. So, thank you so much. Sige. Okay, kids, ano mo sasabi nyo? Sige po. Ayan, no? Hindi na si, ano, ang pangalan nito, si Jet, ano? Okay, sige. So, paano? Mauna na ako, ha? Una na kami. Sige. Okay. Alright.
horizon, I lose track of time. Yeah, I move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, Check the mic and make sure it sound right, boys. It sound right, boys. Sound right, boys. Horizon, I lose track of time. Yeah, I move fast and climb a new class divine. Yeah, true passion shines and I'm through passing time. I choose stacking dimes, you snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play.
years I've been driving this train, years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, oh, oh, la, 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 la. And I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the... Kalimitang ang mga palaboy, dinadaan-daanan lang. Pero nung may nag-post nito lang Setyembre ng litrato ng isang palaboy sa Southern Leyte na itinago sa pangalang Rolly, napukaw ang interes ng maraming netizens. Baka po kasi kapatid ko po yan. Tagal na pong nawawala yung papa namin simula nang pumalaot siya. Kalimitang ang mga palaboy, dinadaan-daanan lang. Pero nung may nag-post nito lang Setyembre ng litrato ng isang palaboy sa Southern Leyte na itinago sa pangalang Rolly, napukaw ang interes ng maraming netizens. Baka po kasi kapatid ko po yan. Tagal na pong nawawala yung papa namin simula nang pumalaot siya.